Nako po, ito na mga kababayan, nagkabukingan na talaga. Akala ko ba lumapit itong kampo ni Vice President Sara Duterte sa kampo nitong si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, para humingi ng pabor, para daw magkaroon itong si Vice President Sara Duterte at itong si Pangulong Marcos Bangag Jr., mga kababayan, ng isang closed door meeting. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, nagkabukingan na. Dahil nga mismong si Impactang Claire Castro na ang umamin, mga kababayan, at nagsalita na. Na wala ngang nangyaring closed door meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kababayan, fake news ang ipinapakalat ng mga loyalistang vlogger ni Bangag. Mga magagaling talaga kayong mga kupal kayo. O ito, mga kababayan, ito yung mga ipinapakalat nila. Ito yung mga post nila, mga kababayan, mula sa kanilang mga social media account. Itong mga vlogger ni Bangag, mga kababayan, ay nagpapakalat ng fake news. O ito, mga kababayan, basahin natin. Mula kay Newlo, yung vlogger na akala mo ay napakaraming bulatis at tiyan. Maliit ang mga braso, ang laki ng tiyan. Ito ang sabi niya, mga kababayan. Dahil tinabla ni PBBM, yun alok ni Sara na siya i-endorso, pinik news agad ang Pangulo. Walang hiya talaga. Ikaw yung walang hiya. Kailan sinabi ni BP Sara Duterte na gusto niyang i-endorso ng isang Pangulong Bangag? Fake news, mga kababayan. Ito pa, mga kababayan. Mula naman kay Ballpoint Man, kay Boy Bukbok, yung vlogger na halos hindi na naliligo, mga kababayan. Iwan ko, baka may rabies yan. Kasi pag yung taong may rabies, mga kababayan, ay takot yan sa tubig. Ayun kay Ballpoint Man o Bukbok Man, mga kababayan, balita ko, tinabla daw ni PBBM si Sara Bangag. Naging baliktad, mga kababayan. Si BP Sara na yung tinawag nilang Bangag. Gumagawa na naman sila ng kwentong kababalaghan, mga kababayan. Ito pa, mula naman kay Bakla. Yung amo ni dating yung amo ni Mima Alicia, yung dinido, mga kababayan, kamakailan lang. Nakasamahan nilang vlogger. Baka lang kayo na yung dumugtong. Ayon naman kay Mike Sirbira, dinidma tablado na si Buday Sarang Bangag kay presidente. Sigurado atakihin na naman nila si PBBM. Ayun, isa yung naratibo nila, mga kababayan, na itong si Vice President Sara Duterte ay lumapit at nagmamakaawa kay PBBM para pagbigyan na magkaroon nga sila ng closed door meeting, mga kababayan. Di ba? Sobrang mga sinungaling itong mga vlogger ni Pangulong Marcos Bangag Jr., mga kababayan. Ito na yung patunay. Mismong si Impactang Claire Castro, mga kababayan, ang nagsalita na walang ganon na nangyari. Ito na, wag na natin patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap daw kahit kanino ayon sa palasyo. Kasunod po yan ang balibalitang gusto raw makipagpulong ni VP Sara kay PBBM. At live mula sa San Juan City, nauna sa balita. Mukhang baliktad, mga kababayan, Parang ang sa tingin ko, itong si Pangulong Marcos Jr. ang gustong makipag-usap kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kasi alam naman natin na hindi naman talaga mananalo o nananalo yan si Pangulong Marcos Bangag Jr. kung wala noon, kung hindi niya naging Vice President itong si VP Sara Duterte noon, mga kababayan. Parang baliktad, binaliktad ng mga vlogger ni Bangag, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Balita, News 5 Paras correspondent Maricel Halili. Mase, kinumpirma ba ng Malacanang na may gantong hiling si VP Sara sa Pangulo?
Bok, hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro itong bali-balita na nagre-request nga si Vice President Sara Duterte ng private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kasi natin na over the weekend, kumalat sa mga social media accounts yung sinasabi na meron daw request si VP Sara na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Spokesperson Harry Roque, ginawan pa nga yan ng collage yung mga naglagay ng post na ito at ipinost din niya sa kanyang Facebook account. Pero kanina, nang tanungin si Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na meron ngang ganitong request, sabi niya wala raw natatanggap na ganitong impormasyon. Ayan mga kababayan, malinaw. Walang natanggap na ganong impormasyon itong si Impact Tank Claire Castro. Kasi nga mga kababayan, kung mayroong ganong request, si VP Sara Duterte, naku po, pinangangalandakan na yan ni Impact Tank Claire Castro mga kababayan. Alam naman natin kung gaano kagalit itong si Impact Tank Claire Castro sa mga Duterte mga kababayan. Tapos ngayon mga kababayan, itinanggi. Wala daw. O ito, patuloy natin ito. Pero malinaw naman daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap sa kahit na sinong personalidad na kontra sa kanyang administrasyon. Hindi daw partikular na tinutukoy dito si VP Sara. Nilinaw yan ni Jose Castro dahil ayaw daw niya na ma-misinterpret ang kanyang pahayag. Pero matatandaan daw natin na sa unang vlog ni PBBM, sinabi naman niya na open siya sa dialogo. Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Claire Castro. Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation. Ay na mga kababayan, malinaw na malinaw yung sinabi ni Impacta na bukas itong si Pangulong Marcos Bangag Jr. na makipag-usap kahit kanino mga kababayan sa mga hindi niya kasundo. O sino bang hindi kasundo ngayon? Nito nga si Pangulong Marcos Bangag Jr. mga kababayan. Itong kampo ni Vice President Sara Duterte at itong mga Duterte mga kababayan. Ibig sabihin, ang gustong magkaroon ng private meeting mga kababayan, hindi si Vice President Sara Duterte, kung hindi itong si Bangag mga kababayan. Maling impormasyon ang ipinapakalat ng mga hinayupak na vlogger ni Marcos mga kababayan. Kasama na nila yung si Buing Nguso mga kababayan, yung malaking nguso. Itong si Chris Ulo. Ayon kay Chris Ulo, VP Sara Duterte, mas kilalang bangag girl. Binaliktad na lang mga kababayan. Sila yung bangag ngayon, si VP Sara yung tinatawag nilang bangag. Tinabla ni PBBM sa closed door meeting. Saan yung closed door meeting, mga iho? Mga bangag? Hindi ba kayo nahiya sa inyong mga sarili na napakasinungaling yung mga inayo pa kayo? Gumagawa kayo ng inyong mga kwento. Alam niyo yung mga kababayan, iisa yung kanilang naratibo eh. Mayroon kasi silang GC niyan mga kababayan at mayroong nagbababa sa kanila. Kung ano yung gusto nilang sabihin, may ano yan sila mga kababayan, mayroon silang na-script. Kung ano yung ibababa sa kanilang script mga kababayan, yun yung kanilang susundin. Magpo-post yung isa mga kababayan, tapos susundan ng mga loyalistang vlogger ni Bangag. Kaya mga kababayan, yung iba na namang mga vlogger na kasamahan nila, yung mga vlogger na mga bugok, susunod din sa kanila yan mga kababayan. Ganon din yung kanilang mga post. Iisa nga mga kababayan, yung kanilang script. Pero nga, hindi naman pwedeng lagi kang nagsisinungaling. Hindi naman pwedeng araw-araw ka na lang nagsisinungaling. At hindi naman pwedeng lagi kang nagwawagi. Pag nagsisinungaling ka mga kababayan, malalaman at malalaman din ng taong bayan. Katulad na lang nito mga kababayan, na walang katotohanan itong ipinapakalat na fake news ng mga vlogger ni Bangag mga kababayan. Pahiya ako konti. Nakakahiya itong mga kababayan. Dahil mismong si Impact Tank Claire Castro mga kababayan, tinabla
tinabla itong mga vlogger ni Marcos Bangag Jr. mga kababayan. Nakakaya naman. Yun ang ano, dito lang muna ano, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo, excuse me. Shoutout tayo kay Jigars nga Naik. Maraming salamat sa idol ano. Shoutout Muslim yata to. Jigars Naik. Shoutout na rin kay sino to? Nika Cruz. Maraming salamat kay Kaidol Family Vlog. Kay Idol Kaidol Family Vlog. Shoutout kay Golfal pa Pukstrot. Shoutout na rin kay Sandilim. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce. Shoutout na rin kay Kin Mergili Dayon. Shoutout kay Ma'am Berge Religious ng Pulang Bulacan. Sa kanya mga apo ko, Dion Yoret kay Sagi. Shoutout na rin kay Osinis Pilim, ang haba nito ha. Osinis Pilim Burgusin. Shoutout, Ronde yan, si Panyo. Di na yan magtatagal. Totoo yan, idol. Di na talaga magtatagal yan. Muslim yung kanyang kinalaban eh. Muslim yung kanyang binastos eh. Talagang matutuloy na siya dyan mga kababayan. Shoutout na rin kay, pasensya na sa hindi natin masyadong babasa yung ibang pangalan. Dikit-dikit kasi mga kababayan yung letra. Mahirap din na basahin At tapos minsan ang haba ng mga pangalan tapos dikit-dikit pa, pasensya na Shoutout na rin kay Mayana Moroso. Shoutout na rin kay Ma'am Idisa Borby, kay Rodolfo Angelis, kay Eduardo Benedicto ng Plaridel, Bulacan. Shoutout sa inyo dyan, idol. At shoutout na rin kay Linda Siaha pala, sorry. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Aaron TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.